para patalsikin bilang DepEd Secretary si BP Sara. Okay, so may rally. Hindi ko alam kung ito ay totoo or hindi totoo. Pero ang pagkakasabi ng isang na kumakalat sa mga pulahan vloggers, ito na po ang kumakalat. Grabe, no? Kung ito ay totoo, ang grabehan ang problema at issue dyan sa Senado. Ang sagot nila, rally para tanggalin si BP Sara. Isipin mo para tanggalin sa DepEd as DepEd Secretary si BP Sara. Hindi talaga nila sasagutin yung issue sa Senado, yung hearing kay Bato, kay Senator Bato. Tatabunan. Hindi sasagutin, tatabunan. Kung ito po ay totoo. Pero wag po kayo magagalit. Para sa akin, pabor ako mag-rally sila na patalsikin si BP Sara as DepEd Secretary. Bakit po? Mamaya, kukwento ko sa inyo. Pero pakinggan muna natin ito. Tingnan nyo kung maririnig nyo, ha? Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi baka mamaya panuorin nyo pa, kumita pa to eh. Magbu-views lang siya. So pakinggan nyo lang kung naririnig nyo. Pakinggan nyo naririnig. Saglit. Hindi pa. Ito. Go! Nadinig. Meron po. Merong sound. Walang nadinig na sound. Ay, kausapin nyo ako. Hindi nyo nadinig? Pe-play ko na lang dito. Pakinggan nyo. Ito, dinig na to. Guys, ang Sara resign rally and hoping sana na magkita-kita tayo kung ano man pong petsa ang ilalatag nila. Pero I think Ayan, narinig, ulitin natin. Nadinig po. Nadinig po. Ulitin natin, Asado na nga po guys ang Sara resign rally and hoping sana na magkita-kita tayo kung ano man pong petsa ang ilalatag nila. Pero I think okay. Kasado na. Okay. Ngayong buwan po ito, which is yung resign Sara rally bilang DepEd Secretary ng Bansang Pilipinas. So meron na po tayong permit, guys. And ayan, may permit na. Ayan. Okay na. Yan po ang kumakalat. Mahaba po yan. Kumakalat na po yan sa mga loyalista. Grabe. Okay. Ang tigas ng mukha nyo. Hindi. Alam nyo, karapatan naman nila. Karapatan nila mag-rally. Ako, sige. Kung ako iimbitahan nyo, pupunta ako dyan. Hindi, wag na. Baka kuyugin pa nyo ako. Mamaya sa akin pa nagpa-picture yung mga yan, magalit kayo. Joke lang. Meron na silang permit. Alam nyo, huwag kayong magagalit. Huwag kayong magagalit. Alam mo, may mga bagay na posibleng hinahayaan ng Diyos. Kaya ang pagtingin sa isang bagay, ay huwag nyo lagi kayong nagagalit. Ako sa totoo lang, natutuwa ako magkarali sila na pag-resignin si BP Sara. Oo. Bakit? Nang magmukha silang tanga. Wala. Lalangawin yan. Ang pinaka-the best niyan. Okay? Pinaka-the best na mangyayari dyan sa rallying yan. At the most,
posible yung kalahati ng rally na Maisug. Wala yan kasi malakas pa talaga si Sara. Malakas pa si VP Sara. Hayaan nyo silang magmukhang tanga. Anyway, karapatan nila yan. Huwag tayong gumaya sa kanila. Na pagka Maisug ang magrarally, galit na galit sila. Huwag! Tulak natin sila. Yes, sige. Gusto nyo linggo-linggo mag-rally kayo, pa-resignin nyo si Sara. Di. Ako gusto ko yan. Honestly, gusto ko nga matanggal na si VP Sara eh. Bakit? Nang magising si VP Sara. Magigising na yan. Ba't tinatarantado talaga ako na itong mga ito? Tama, bring it on. Huwag tayong gagaya sa kanila. Na ano sinasabi nila, nilalangaw ang Maisug. Pero duwag sa rally. Tayo hindi. Gusto mo tulungan pa namin kayo eh. I-promote natin. Karapatan nila yun. Hindi naman tayo diktador. Galing ba tayo sa lahing diktador? Hindi. Hindi po diktador ang Duterte. Hindi rin nag-martial law ang Duterte. Ayan nyo, tulak. Tulungan ko kayo, i-promote ko po rito. Punta kayo sa rally. Tayo mga DDS vloggers, punta tayo doon. Mag-cover din. I-promote natin. Kita mo, kung magkakarali yan, ipopromote din yan ng mainstream media. Hindi nila ginawa yan sa Maisug. Hayaan natin sila. Nang magmukha silang tanga. Alam mo, ako in my honest opinion, hindi aabot sa kalahati yan ng rally ng Maisug. Not unless, eto alam ko, style na nila ito eh. Style na nila ito. Unless, magkukuha na naman sila ng artista. Artista dito, artista doon. Siyempre, yung pupunta yung tao doon, hindi dahil sa mag-resign si Sara. Alam nyo naman ng Pilipino, mukhang artista. Makakita ng artista. Recording artist. Pupunta na yung mga yan. Tapos, papalabasin nila, maraming gustong mag-resign si VP Sara, tanga hindi. Ginawa nyo na yun nung election before. Hindi nyo nga kayang mag-rally ng walang artista. Yan lang pakiusap namin. Mag-rally kayo linggo-linggo. Huwag nyo lang lagyan ng artista para magkaalaman. Si Maricel Soriano daw. Ay wag! Anong gagawin nun doon? Huwag nyo na isami sa Maricel, nananahimik na. Oh. Ay, wag lang kayo. Dalawa lang request ko. Ako i-request natin. Walang artistahan. Ha? Huwag nyo daanin sa artista o sa mga recording artist na mga sikat na nagko-concert. At pangalawa, huwag nyo i-require yung mga empleyado ng iba't ibang ahensya, sundalo, kapulisan, kailangan magpunta ron. Parang estudyante, pipirma ha. Pag walang pirma doon, naku, lagot kayo. Ha? Walang pilitan. Walang pilitan, ha? Kaya nyo yun. Kung kaya ninyo, ulitin natin nang maasar kayo, ha? Aasarin ko kayo eh. Saglit. Ha? Pagandaan natin kasi nakakatuwa lang din yung boses eh. Nang magbuka silang tanga pare-parehas. Ha? Hindi kami diktador. Ayan. Pasado na nga po guys ang Sara Resign Rally. Parang nasa palengke lang. Wag ad hominem. Hindi. Maganda to, maganda. Napakaganda. Pag nakita nyo sa personal, super ganda. Hindi ko pa nakita sa personal. Pero maganda. Maganda. Okay. Ulit. Ang gulo mo, Consoli. Pasado na nga po guys ang Sara Resign Rally. And hoping sana na magkita-kita tayo kung ano man pong petsa ang ilalatag nila. Pero I think ngayong buwan po ito, which is yung Resign Sara Rally bilang DepEd Secretary ng Bansang Pilipinas. So meron na po tayong permit guys. Ayan, may pinakita siyang permit. Pambira, wala pang date, may permit na. Ganun katindi. Samantalang yung Maisug, hirap na hirap sa permit. Wala pang date.
May permit na. Hindi. Ako ha. Wag po kayong magagalit sa akin mga kababayan ko. Kasi alam ko sasabihin nyo eh. Coach Oli, wag nyo naman pagralihin, pera ng taong bayan yan. Naunawaan ko kayo, wag kayong magalit sa akin. Pero, sa tingin nyo, kung plano nilang gumamit ng pera ng taong bayan sa rally, sa tingin ninyo, hindi nila kayang maglagay ng pera sa bulsa nila? Diba? Kasi maraming magagalit sa akin. Eh coach, binubuyo mo pa mag-rally eh. Pera naman natin ang gagamitin. Hindi rin. Kaya gamitin nila sa rally, kaya hindi. Hindi pakikinabangan ng Pilipino yan. Kung kaya nilang gamitin sa rally, kaya din nilang ilagay sa bulsa nila. Tama o tama. Basta kung ako tatanungin, tulungan natin sila, i-promote natin. Pwede ba weekly mag-rally kayo? Na magkaalaman na. Weekly. Ganon din naman yan eh. Yung pera na yan, wala ding patutunguhan yan. Sabi dito, advance sila mag-permit before ng date ng rally. Astig. Ikaw na. No, ikaw na. Pambira, parang sila lang anak ng Diyos eh, no? Sila lang ang may permit na ganyan. Pero seriously, dapat siguro ay gawin na yung rally sa Liwasang Bonifacio o sa Mindiola. Naalala ko kasi, nung ako'y college, halos linggo-linggo may rally dyan sa Mindiola. No? Freedom Park daw yan. So, hindi ko alam ba't doon pag ginawa yung Freedom Park, napakadaming estudyante. No? Kasi sa tapat po ng school namin, dyan nagra-rally mismo. Napakahirap na nga ng parking. Sinamahan nyo pa ng rally, din lalong nabawasan yung parking. Isipin mo, 2 hours makapag-park ka lang. No. Pero medyo nakakatawa kasi. Ang daming issue na dapat sagutin ng taong bayan, sa taong bayan, ang laki ng issue sa Senado na instead na sagutin nila, tapos ganito yung mababalitaan mong gagawin. Una, mag-iimbestiga rin sa Kamara patungkol sa secret agreement. Wala nga secret agreement, ano pang iimbestigahan nyo para namang ano? Tapos ito magra-rally din. No? Hindi ba parang para silang tanga? Alam niyo kung bakit? Sinabi na ni President Marcos, hindi tatanggalin as DepEd Secretary si Sara. Si BP Sara. Dalawa lang ito. It's either tanga kayo at hindi kayo nakikinig sa presidente nyo, or weak talaga yung presidente kasi hindi siya pinapakinggan ng mga taong sumusuporta sa kanya. O halimbawa, si Tatay Digong, sinabi, eto ang gawin natin. Yung mga DDS community makikinig. Di ba? Bakit? Hindi weak si Tatay Digong. Kaya nagtataka ako, bakit magkakarally na pag-resignin si BP Sara as DepEd Secretary, samantalang yung sinusuportaan nilang presidente, sinabi, hindi tatanggalin, hindi dapat mag-resign si BP Sara as DepEd Secretary. Merong gap. Hindi connect. So alin doon? Tanga itong mga nagpapaano ng rally at hindi nakikinig doon sa kanilang sinusuportahan, o yung presidente weak kasi hindi siya pinapakinggan ng tao, mga taong sumusuporta sa kanya or parehas. Ang labo di ba? Saan ka nakakita na nagsasalita ang presidente ng ganito? Parang sinabi niya, okay, punta tayo sa kaliwa. Ang nangyayari, pumupunta ang tao sa kanan. Saan ka nakakita ng ganun? Ayaw ko sa EDCA, pero pumasok ang EDCA. Bigas, bababa ng 20, pero hindi tatanggalin si BP Sara as DepEd Secretary. Hindi pa papasukin ng ICC. Tapos sasabihin ni Trillanes, iba. Dapat pumasok o nakapasok na, etc., etc. Hindi connect yung mga pinagsasabi. Ang layo. To cut it short, parang
Yun na yung example ko. Nagsasabi siya, kaliwa tayo, yung taong bayan, kanan pumupunta. Including yung supporters niya. Actually, yung supporters niya mismo ang iba. Remember, sinabi niya, BFF daw siya ni VP Sara. Tapos anong ginawa? Tinanggalan ng confidential fund si Sara. Nilamon ng mga pating. Walang sumaklolo galing sa administration kay VP Sara. Saan ka pa? Only in the Philippines. Only in the Philippines. Iba eh. Iba yung sinasabi, iba nangyayari. Sinabi na yan, ha? Sinabi na mismo ng Pangulo yan. And yet, hindi kayo nakikinig. Pero okay lang din. Alam mo, sa isang banda, bukod sa magmumukha silang tanga, basta wag nilang sabihan mag-resign si VP Sara. Ang sa akin lang, tanggalin nyo. Be a man. Huwag nyo ipasa yung responsibilidad kay VP Sara. Kung gusto nyong tanggalin, tanggalin nyo. Gaya ng ginawa kay Attorney Vic, Attorney Trixie. Pero wag nyong pag-resignin si Sara. At ako'y matutuwa kung matanggal din as DepEd Secretary si VP Sara. Baka ito na yung inaantay natin na magising na siya. Baka ito na yung simula ng 2 years. Diba? Hindi ko alam. So, kalma lang kayo. Ha? Basta, pag merong gusto ang administrasyon, suporta tayo. Ha? Oh, loyalista tayo eh. Suporta. Suporta tayo. Gusto nila ng rally? I-promote natin. Sabihin nyo lang ang date, po-promote namin dito. Sabi dito, mga tuta yan ni Franz Castro, baka may mga hakot bus pa. Diba? Nauso din yun, no? Election. Gusto ko nga rin tanungin kay Atty. Vic yan eh. Yung hakot bus na yan. Totoo ba yun? Hindi ako nagbibintang. Gusto ko lang itanong, totoo ba o hindi? Yun lang naman. May bayaran pa raw. Hindi ako nagbibintang, ha? Gusto ko lang itanong, totoo ba o hindi? Pero I don't think kaya nilang magparami ng tao sa rally kung walang concert na magaganap. Tandaan nyo, sa Maisug, ha? Walang artista. Okay? Sino lang ang pumunta roon na artista? Yung huling Maisug sa Davao, si Giselle Sanchez lang. Nag-host lang. Nung unang Maisug sa Davao, si Willie Revillame. Pero tatandaan nyo po, hindi po prinomote yan para kumuha ng tao. Naintindihan? Ang prinomote ng Maisug, darating si Tatay Digong, darating si Mayor Baste, yun ang promotion. Hindi ginamit ang isang artista figure o isang recording artist figure para pumuno ng concert. Bigla na lang dumating doon. In-announce ba, darating si Willie Revillame, manood kayo ng concert, mamimigay ng jacket. Wala. Si Giselle wala din. Kami nga, hindi namin alam na siya mag-MC eh. Di ba? So, hindi yun ginamit as promotion para dumami ang tao. Dumami yung tao doon kasi pinuntahan una si Tatay Digong, si Mayor Baste, at yung iba't iba pa. Yun po ang ipinunta ng tao doon. Hindi artista. Kaya nga, hamon ko sa inyo, sige, mag-rally kayo. Pero hindi nyo kaya nang walang concert at walang artista.